Kung ipapahintulot ng Diyos ang akin pong panalangin, ay sana kayo'y makarating lahat sa Fatima. Ano po? Para maintindihan ninyo ang debosyon na meron tayo sa inyong parokya. Nabigyan ako ng pagkakataon na makapunta sa Lourdes at kinukumpara ko ito sa Fatima. Maraming nagpupunta sa Lourdes dahil sa kagalingan na hanap at simple lang naman ang hinihingi. Ikaw ay makapaghilamos mula sa tubig na galing sa bukal. Kaya may mga pumupunta doon kahit hindi Katoliko. Basta may sakit, nagpupunta doon. Pero sa Fatima, ang makikita mo lang ay Katoliko. Kung meron mang hindi Katoliko, baka konting-konti. Hindi ko alam kung meron. Anong pinagkaiba ng dalawa? Sa Lourdes, kagalingan, maghilamos ka lang ng tubig mula sa bukal. Sa Fatima, ang hinihingi pagbabagong loob, reparation, merong pagsisisi, at pagdarasal ng rosaryo. Ayaw ng mga tao yun. Mas madali kasing maligo kaysa magdasal, di po ba, no? Mas madaling maligo kaysa magdasal. Mga minamahal na mga kapatid, pero ano po bang mas mahalaga? Gumaling sa karamdaman o kaligtasan? Alin po mas mahalaga? Alam niyo ang sagot, di po ba, no? Hindi bali nang ako'y may sakit na nakapasok ako sa pinto ng langit kaysa ako'y malusog, nasa impyerno naman ako. Di po ba? Ang mahalaga, ako ay maligtas. At ang mahal na Birhen, ang sabi nga, patuloy na gumagabay sa bawat mananampalataya dahil ang kanyang daliri ay palagi nakaturo sa kanyang anak at sinasabing, gawin ninyo ang kanyang pinagagawa. Do whatever He tells you. Hindi niya tinuturo ang kanyang sarili. Hindi niya binubuhat ang kanyang sarili. Palagi siya nakatuon. Itinuturo ang kanyang kamay, ang kanyang daliri sa kanyang bugtong na anak. At mahalagang mahalaga, merong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Merong pagsunod. Ang pananampalataya na walang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay patay na pananampalataya. Kahit magaling kang kumanta, memoryado mo ang nobina, sinasamahan mo lahat ng prosesyon, pero kung wala ka naman pananampalataya, wala kang mararating. Wala kang mararating. Anong hinahanap sa pananampalataya? Pagbabagong buhay. Ang pagbabagong buhay, ibig sabihin, pagtalikod sa mga pagkakamali at pagyapos sa kung ano man ang tama. Kaya nga, ano sabi sa Ebanghelyo? Kung ikaw, tinalikdan mo ang demonyo, pero hindi mo naman niyapos ang Diyos, anong mangyayari? Yung demonyong yon maghahanap ng 7 pang mas masamang demonyo at pupunta sa iyo at ikaw ay magiging mas masama kaysa sa dati. Mas masama kaysa sa dati. Kaya nga, hindi sapat yung ako ay nakilala ko ang Diyos, hindi sapat yung ako ay nagsisimba, nagdadasal, nagrorosaryo. Ang palaging tanong ay, mayroon bang pagbabagong buhay? Ano po ba yung makabagong pagtalikod sa Diyos? The modern atheism. Ano po yun? Hindi yung hindi ako naniniwala sa Diyos, kundi isinasantabi ang Diyos. Meron pong isang kwento
ang isang obispo kung saan sa probinsya, nung dinadalaw niya ang isang parokyano, ang bubungad sa kanya sa sala ay malaking imahin ng Cristo Rey, ang Kristong Hari, at mayroon doon malaking rosaryo, kapuna-puna. At sabi ng kanyang parokyano, ay Father, gabi-gabi dito kami natitipon, dito kami nagsasama-sama, dito kami nagkakaisa para magdasal. Sabi niya, kahanga-hanga naman. Pagkalipas ng mga panahon na matay ang nanay, yung mga bata ang naiwan sa bahay, at minsan inimbitahan uli ang obispo, sabi, Father, matagal na kayo hindi napasyal sa amin. Pasyal naman kayo. At pumasyal ang obispo, pagpasok niya sa bahay, napansin niya kagad, wala na yung imahin. Ang meron ay malaking TV sa sala. At sabi ng mga anak, Father, dito kami nagtitipon-tipon, nagbibidyoke kami gabi-gabi. Dito kami nagsasama-sama, nagkakantahan kami, masaya kami. At tinanong ng obispo, nasaan yung malaking imahin ng Kristong Hari? Nasa ilalim po ng hagdan. Nasa ilalim ng hagdan. Hindi na po kasi kasya dito sa sala. Hindi naman nila tinatanggi ang kanilang pananampalataya, pero marami sa atin, inilalagay na lang ang Diyos sa ilalim ng hagdan. Sa ilalim ng hagdan. Mga minamahal na mga kapatid, anong sinasabi sa unang pagbasa? Hindi mo maaasahan na ikaw ay pagpapalain kung tinatalikuran mo ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Sa palagay mo, pag nagpunta ka sa Lourdes, sa France, at ikaw ay maliligo ng tubig galing sa bukal nang walang pananampalataya, gagaling ka ba? Hindi. Wala yung pinagkaiba doon sa mga taong dala-dala ang ballpen, lapis, papel, at sasabihin kay Father, Father, bless mo naman ito. Kukuha kami ng board exam. Uso pa rin ganyan. Nagpapabless ng ballpen, lapis at papel na gagamitin sa board exam. At tinatanong ko, nag-aral po ba kayo? Nag-aral po ba kayo? Ano sagot? Konti po, Father, pero nagpamisa kami. Sumama kami sa nobina, naway makapasa kami sa board exam. Ano sinasabi ko? Paliguan ko man kayo ng holy water, di kayo papasa. Bakit? Feeling natin, magic. Feeling natin, pag pinatungan ka ng kamay ni Father, lahat ng problema mo mabubura nang walang pagsusumikap. Mga minamahal na mga kapatid, pagbabagong buhay, dahil sinabi ni Santo Tomas de Aquinas, ang biyaya ay namumukadkad sa ating mga pagkatao. Grace builds in nature. We have to cooperate with the grace. Hindi pwedeng puro hingi. Hindi pwedeng puro dasal. Merong pagbabago. Di po ba, no? Gusto natin masaya ang buhay. Gusto natin mapayapa ang pamilya. Pero hindi naman tayo nag-uusap. Hindi naman tayo nakikinig. Hindi naman tayo nagtutulungan. Hindi po ba? Gusto ng mga magulang ang kanilang mga anak ay matataas ang grade. Pero hindi naman nila sinasaway nang hindi ito nag-aaral at walang ginagawa kundi maglaro sa kanilang cellphone. Di po ba, ano? Para bagang pag tumaas ang score mo sa ML, ikaw ay malaki ang trabaho pagdating ng araw. Hindi. Wala rin pinagkaiba yan doon sa mga matatanda, sorry for the words. Ano pa? Na minsan, sabi nga, Father, i-pray over mo naman ako. Ano pong kailangan nyo, nanay? Sana gumaling ako sa diabetes. Ang taas ng aking blood sugar.
ay di niya inaasahan. Nakita ko siyang kumakain. At sabi ko sa kanya, Nanay, classmate tayo, member tayo ng media. Sabi niya, anong media, Father? Media Betis. Member tayo. Bawasan niyo ang kanin. Bawasan yung halo-halo. Bawasan yung matatamis. Ay nakita ko doon sa isang restaurant kung anong binabanata niya. Bawasan niyo mango bravo. Masarap yun eh. Ano sabi sa akin ng matanda? Father, wag mo na akong pagbawalan. I-pray over mo na lang ako. Ha? Ano ka? Di ba? Gusto sarap, ayaw ng hirap, no? Para bagang gustong pumasok sa pinto ng langit nang wala man lang pinaghirapan. Anong sagot ng mga pilosopo? Bakit nga, Father, yung magnanakaw? Hindi naman yun nagsimba. Hindi naman yun yata binyagan. Hindi naman yata umattend ng kung anong formation sa parokya. Na sinabi lang niya sa Diyos, Lord, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nakarating na sa iyong paraiso. Tama, di po ba? No? At ang sabi ng Diyos, nangangako ako, alalahanin kita. Nakapasok yun sa pinto ng langit. Walang ginawa, di po ba? Sana ganun din ako, Father. Sabi ko, Nanay, huwag niyong kakalimutan, nakapako yun sa krus. Di ba? Kung gusto niyong ganun kadali ang buhay, abay, ipako muna kayo, di ba? Baka gusto niyong palitan si Kristo doon sa ibabaw. Ano po? Magbo-volunteer si Father John, tagapako, di po ba? No? Di ba? Lahat gusto maganda. Lahat gusto maayos. Lahat gusto malinis. Lahat gusto magsabi kayo. Pero pag nagsulisit ang pare, ay, ano ba yun? Hingi ng hingi. Diba, ano? Ganon talaga. Mga minamahal mga kapatid, suriin sapagkat sadyang hindi ganong kadali. Unang-una, ang magandang buhay, ang maayos sa tahanan, higit sa lahat ang kaligtasan. Inuulit ko, hindi ganong kadali. How you wish, ganong kadali. Alam po ninyo, dati pa akong naka-assign sa Nuestra Señora de Salvacion. Kabikaryato ko ang Fatima. Sa hindi magandang o hindi inaasahang pagkakataon, kasabay ko si Father Raul. Nung namatay yun ang huli kong misa dito. Ano po? Nung namatay, kabikaryato ko siya. Kaya nung iniligay si Father Ed Corosa dito, talagang sabi niya, ay, ayaw ko dyan. Sabi, bakit ayaw mo? Ay, namatay. Oo. Sabi, nung lumilipat na, ayaw niyang lumipat. Bakit ayaw mo lumipat? Ayaw ko sa kwarto niya. Sabi ko, bakit? Kukuhiting ka ba noon? Di ba? Mga minamahal mga kapatid. Maganda na ito noon pa. Hindi katulad sa Nuestra Señora de Salvacion. Ang unang koleksyon ko doon sa misa, 1850. Hindi ko makalimutan. 1850. Ang utang, 740,000. Kino-compute ko, 740,000 divided by 1850. Aba, 100 taon na ako, hindi ko ba nababayaran yun? Ganun kahirap. Kaya ang sinabi sa akin ng yumaong Monsignor Montemayor, kung gusto mo yung bayaran, lumakad ka ng paluhod sa Quiapo. Sabi ko, kailangan ko bang gawin yun? Pero dahil sa pananalig sa Diyos, pumunta talaga ako sa Quiapo. Tumayo ako doon sa may pinto, tinansya ko. Sinilip ko yung altar at pinto. Sabi ko, kaya ito, kaya. Di ba? Minsan pumunta kayo doon. At nang lumuhod na ako, yung matandang katabi ko, sabi niya, Father! Naku, may nakakilala pa, nakakainis. Mahirap yung may nakakilala, di po ba, no? Father, anong gagawin niyo?
meron akong hinihingi. Lalakad kay balod, opo. Father, ano pinagdadasal niyo ang aking parokya? Ay, ang swerte naman nila. Father, isama mo naman ang aking intensyon. Sabi ko, sige, sumakay ka. Di ba? Ang tapang ko. 1999, nagsimula na akong lumakad ng paluhod. Lo and behold, ang hirap pala. Ang sakit sa paa, ang sakit sa tuhod, ang sakit sa hita, ang sakit sa likod, ang sakit sa puwet, ang sakit sa baywang. Sabi ko, Lord, parang hindi ko matatapos. Sinadya ng Diyos na mayroong nakakita at nakakilala sa akin. Para ano? Para mapahiya ako. Kasi kung hindi ako matatapos, sasabihin ng matanda, ay, hindi nakatapos yan. Diba? Nakakahiya, ano po? Yung pare, hindi nakatapos. Kaya nung kalahati na lang, sabi ko, Lord, kalimutan mo na lahat ng aking hinihingi. Patapusin mo lang ako. Diba? Pag nakita ko si Father Jun doon, alam ko na kayong pinagdadasal. Ha? Papa, ang problema nun, natapos ko. Ang aking kasunod na tanong, makakatayo pa ba ako? Kasi hirap na nanginginig na eh. Dumapa muna ako doon sa kneeler, doon sa, malapit doon sa communion Kasi nagdadasal ko, Lord, sana makatayo pa ako, mahirap namang na-ambulansya ako, di ba? Sa awa ng Diyos, nakatayo ako, napaupo ako. Mas matagal yung upo kaysa sa luhod. Ano po? Kasi nanginginig ang aking hita eh. Pero ano nangyari? Nabayaran namin ang utang. Nabayaran namin ang utang na 740,000. Nabili namin ng lupa, napagawa ko ang simbahan, nag-iwan ako ng 1.2 million sa loob ng 2 taon at kalahati. Anong wow? Ha? Anong pinapalakpakan ninyo? Inaantay niyo lumuhod ang inyong kuraparo ko? Huwag niyo lang antayin. Ano ibig ko sabihin? Sadyang may mga bagay na hindi nakukuha lang sa dasal. Kailangan ng sakripisyo. Inuulit ko, sadyang may mga bagay na hindi lamang nakukuha sa dasal, nakukuha sa sakripisyo. Pag kayo'y nakarating sa Fatima, makikita ninyo ang isang aisle na tiled 500 meters ang haba. I think 100. I mean 500 nga. Alam nyo, pag pumunta kayo doon, makikita nyo mga Portuguese naglalakad ng paluhod. Naglalakad ng paluhod. Tinatanong ko sila, ano pong inyong hinihingi? Ano sagot sa akin? Wala pa akong hinihingi. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Napahiya ako. Maiksi lang ang Quiapo eh. Yun ang haba eh. Sa Quiapo may hinihingi ako. Ito ang haba, may pinagpapasalamat. Inuulit ko mga minamahal na mga kapatid. May mga bagay na hindi nakukuha lamang sa dasal. Kailangan ng sakripisyo, pagbabagong buhay, at higit sa lahat, mayroong isang malalim na pananampalataya. Amen. Natitipon kay Kristong lumulupig sa lahat ng kasamaan, lumapit tayo sa Ama ng may pananalig, dala ng ating idinadalanging mithiin. Sa bawat kahilingan ng atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway mapanibago at mabigyan ng tapat na pagsaksi sa mga tamang pinahahalagahan sa buhay.
upang makatulong na ibangon ang nalugmok na sandaigdigan. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong sumasampalataya naway magkaroon ng tapang na magsalita ng hayagan sa ngalan ni Kristo. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ang hindi hayagang impluwensya ng kasamaan. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga taong nag-aaruga sa kanila. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa naway tanggapin sa kaganapan ng kaharian ng Diyos. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa matagumpay na pagsasagawa ng Project Carmel at ng buong pusong pagsuporta ng lahat ng mananampalataya sa ating Fatima Care Stewardship Program, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan at ang lahat ng mga intensyong inialay sa misang ito, kasama yung mga intensyon ng mga nakikipagdiwang sa atin online. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, habang itinataas namin ang aming mga panalangin, pinapasalamatan ka namin sa iyong anak na lumupig sa kasalanan at kamatayan. Siya na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating mga pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos Ama nating mapagmahal. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya ay iluwal ni Maria nang di bumabawas, kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpakindapat nakalugdan mo ang aming mga paghahain sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, sapagat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin, itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na biring nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng lahat ng dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na biren bilang iyong abang alipin, na iyong binibigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kahit sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, tinumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyiin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami pong lahat ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo ngayon dito sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang mahal na kabiyak, kaysa ng mga apostol ni San Martin de Porres, ni Santa Jacinta, ni San Francisco at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Kararangal mo sa mamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon nating Diyos, ipahayag natin ng may lakas loob sama ang ating mga saloobin. Pinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkaluban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa aming mga kasalanan, pagalingin sa aming mga karamdaman, tuwangan kami sa aming mga suliranin, hanguin po kami sa kahirapan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo po ang aming mga pananampalataya at huwag ang aming mga kahinaan na nagdadala sa amin sa paulit-ulit na pagkakasala,
kundi pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming mga puso, kapayapaan sa aming mga isipan, kapayapaan sa aming kanya-kanya mga pamilya, tahanan o tinitirhan, kapayapaan sa aming mga pinagtatrabahuhan, kapayapaan dito sa aming parokya, sa aming bayan, sa buong mundo, at pagkaisahin mo kami ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, ang kapayapaan nating Panginoon, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Pagpalain po natin mga katabi sa pagbibigayan natin ng kapayapaan. Sumainyo ang kapayapaan. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei, Donis, peccator mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito si Jesus, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad kayong lahat na inaanyayahan dito upang siya'y tanggapin sa banal na komunyon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na biren at pagtulad namin sa Kanya ay magpakindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa Sinodo. Sabay-sabay po tayo. Narito kami sa iyong harapan, Espiritong Banal, na natitipon sa iyong ngalan. Ikaw ang tanging gabay namin. Manahan ka sa aming mga puso. Ituro mo sa amin ang daang dapat tahakin at ang pamamaraan upang matupad ito. Kami mahina at makasalanan. Ipagadya mong maging sanhi kami ng kaguluhan. Huwag mong hayaang iligaw kami ng kamangmangan tungo sa maling daan o di kaya'y malihis sa aming pagkilos. Akayin mo kami sa pagkakaisa upang makapaglakbay kami ng sama-sama patungo sa buhay na walang hanggan at huwag mawalay mula sa daan ng katotohanan at katwiran. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa iyo na kumikilos sa lahat ng dako at panahon sa pakikipagkaisa ng Ama at Anak magpa sa walang hanggan. Amen. Pray for us, O Holy Mary, Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Almighty, everlasting God, who by the cooperation of the Holy Spirit didst prepare the body and soul of the glorious Virgin Mother Mary to become a worthy dwelling for thy Son, grant that we who rejoice in her commemoration may by her loving intercession be delivered from present evil and from the everlasting death. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Naalala ko pa nung
nilapitan ko si Father Dave para imbitahan para magmisa sa araw na ito. Magre-recollection kami noon ng mga pari ng Archdiocese of Manila. Nasa San Carlos, sa Guadalupe Minor Seminary kami. At salamat po Father Dave, hindi po siya nag-atubili sa pagsabi ng oo para makapiling tayo sa araw na ito at makapagdiwang ng Banal na Eucharistia. Kaya't ngayon, pasalamatan natin si Father Dave Concepcion. Salamat po, Father, sa pagpapaalala sa amin na hindi sapat yung pagdarasal lang sa bayan ng malalim na pananampalataya at pagsasakripisyo. No? Pagsasakripisyo. Okay? Tayo po magsitayo para sa pangwakas na pagbabasbas. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Ang aking panalangin, inuulit ko, naway makarating kay sa Fatima. Hindi dahil meron kayong hinihiling, kundi dahil meron kayong ipagpapasalamat. Ano po? Hindi dahil meron kayong hinihingi, kundi meron kayong ipagpapasalamat. Pinagninilayan ko ito, pag nakita niyo akong nakaluhod uli sa Quiapo, hindi dahil meron akong hinihingi, kundi dahil meron akong ipinagpapasalamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsitungo kayo tingin ang pagpapala ng Diyos. Naway ingatan kayo ng Diyos, ilayo kayo ng Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy kayong pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, at kung meron man sa inyong may karamdaman, naway pagkaluban kayo ng Diyos ng kagalingan. Gabayan kayo sa lahat ng inyong mga iniisip at ginagawa. Kung meron man kayong pinagdadaan ng suliranin o problema sa buhay, tuwangan nawa kayo ng Diyos, alisin ang inyong mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan nawa niya ang inyong pananalig at pananampalataya sa Kanya. Nawa ang inyong mga pamilya saan man naroroon, ay pagharian kayo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Kung ano man ang inyong mga hinihingi, naway pagkaloob sa inyo ng Diyos, ang anumang makabubuti, makababanal, makasasaya, makaulad, makasasagana na inyong mga buhay. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Biren, gayon din ni San Jose ang tapat niyang esposo, gayon din si Saint Martin de Porres, naway pagpalain kayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang Santa Misa, humayo tayo mahalin at paglingkuran ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Hello po, para sa mas maayos na pagpapapicture